Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating palatuntunang Warm Heart dito po sa ating hipilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, nandito na naman po ang ating palatuntunang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman, ayan, ulitin ko. At ako naman si Steph Vicente. Ayan, okay. So, para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart ay meron po tayong mahalagang usapin na pag-uusapan ngayon, especially ngayong buwan ng Setyembre, ano? At bago natin simulan ang pagtatalakay na ito ay meron lang po tayong pasintabi, no? Oo. Steph? Yes, dahil alam naman natin na ngayong Setyembre ay Suicide Prevention Awareness Month. Kaya para sa mga ating tagapakinig at taga-subaybay dito sa Warm Heart ay magkakaroon po tayo ng trigger warning dahil alam naman natin na isang mabigat na usapin ang suicide. Kaya po para po sa mga tagapakinig natin na maaaring vulnerable sa ganitong paksa ay maaari lamang na i-practice ang self-care pagkatapos pong pakinggan ang ating diskusyon para kahit paano igumaan ang inyong pakiramdam. Ayan. At syempre, meron po tayong makakasama na panauhin para pag-usapan po itong Suicide Prevention Month. Lalo na po, syempre yung ating pangunahing ahensya ng pamahalaan na tumututok dito po sa usapin na to. In the meantime, hinihintay pa natin na connect po sa ating, actually nasa Zoom na po pero meron lang po tayong inaayos para po ito'y talagang ma-establish natin, no? Pero Steph, baka pwede mo na sa ating i-teaser ang ating guest. Ayan, so makakasama natin muli dito sa ating palatuntunang Warm Heart, walang iba kundi si Dr. Tiffany Kim de la Cruz. Isa po siyang psychiatrist mula sa National Center for Mental Health o NCMH. Yes, ayan. Si Dr. Tiffany po ay dati na po nating naging guest sa Warm Heart. Nung nagsisimula pa lang tayo at wala pa po tayong live streaming, sa audio pa lang. Kaya ngayon ay natutuwa kami ni Steph na magiging panauhin naman natin siya at sa ngayon ay meron ng Facebook live streaming. Ayan. So, Yes. excited tayo. And also, syempre, para pag-usapan po yung suicide prevention nga. Kasi ito po ay napaka-timely and relevant na pag-uusapan ngayong buwan na ito. At marami po tayong mga gusto malaman sa estado ng kung paano po maipababa ang mga kaso ng suicide. Meron tayong actually recently lang ang Philippine National Police o PNP po ay nag-report na marami pong sa kanilang tala, marami pong kaso ng suicide. So, yun, yung mga datos natin at syempre kung paano natin maiiwasan itong patuloy na pagtaas ng suicide cases, no? Gusto nating malaman sa National Center for Mental Health o NCMH kung paano natin to tutugunan. At nang makatulong naman tayo syempre sa ating mga pangunahing audiences dito sa Warm Heart, gusto natin na makatulong naman tayo dito po sa usapin na ito kasi ayaw naman po natin na itong yung suicide, gusto natin na maipababa at least yung ating mga numbers, para naman po ay kasi marami pong nawawala din sa ating society or lipunan kapag nagpapatuloy po ito. Syempre,
And also, yung lipunan din po, Oo. medyo may epekto, no, kung bakit po ito nangyayari. Sabi nga nila, hindi lang po siya sa usapin ng, kumbaga, kalusugang pangkaisipan, kundi nakakonekta at nakaangkla din po ito sa iba't ibang mga issue sa ating bansa. Iko-quote ko lang si millennial psychologist Steph, not Oo. verbatim not verbatim, pero nakita ko sa kanya na ang usapin, sinabi niya ito doon sa kanyang page, si millennial psychologist, na ang usapin po ng suicide ay hindi lamang po usapin ng kalusugang pangkaisipan, kundi nakakaapekto din po kasi yung environment ng isang tao sa kanyang kalalagayan. So, usapin din po siya ng kahirapan, ng syempre, climate change, no? At usapin ng finances, no? Kasi meron po tayong mga pasyente or clients na meron pong yun nga, trigger warning, suicidal ideations, na nahihirapan po na makakuha ng kanilang gamot para matulungan maibsan yung kanilang mga sintomas sa depression or anxiety. So nakikita nyo po na kawing-kawing po ito at hindi lamang po nagmumula sa iisang dahilan. So gusto natin na malaman sa ating mga eksperto at dalubhasa kung paano po ito i-address. At syempre ang ating mga nasa likod ng camera dito ay sinesenyasan na ako na okay na po si Dr. Tiffany Kim de la Cruz. Kaya naman po papapasukin na natin siya live via Zoom. Welcome po at magandang umaga, Dr. Tiffany Kim de la Cruz. Si Bea Gaza de Guzman po ito at si Steph Vicente ng Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po. Hi, good morning. Hopefully my microphone is okay. Yes, loud and clear po kayo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Ako kahit na maagang-maaga on a Sunday, which is perhaps supposed to be your day off po. So we are very grateful na kami pa rin po ay inyong pinagbigyan. Ngayon, kagaya po na nasabi kanina ni Steph, pag-uusapan po natin yung Suicide Prevention Month ngayon pong buwan ng Setyembre. Dr. Tiffany, meron po ba tayong updated na datos? Lalo na po ang National Center for Mental Health, kung ilan na po yung suicide cases sa Pilipinas? Okay, so with regards to suicide cases, currently the National Center for Mental Health is in the process of acquiring data. Okay. So, syempre not only is the suicide morbidity or yung mga deaths by suicide ang importante, but also the attempt ng Yes. suicide and how it is being administered by our fellow men. Medyo challenging po ito because as we know, suicide is a very lonely death, no? So some of us may not really know na baka yung tao nito ay namatay because of suicide. Opo. Kasi may ibang tao na ang ginagawa is they go off somewhere tapos doon nila gagawin yung deed. Matatagpuan sila after a very long time and syempre hindi na makikita ano yung cause of death nila. There are also instances na meron tayong tinatawag na assisted suicide. So when it comes to this, parang palalabasin nila na sila ay pinatay, pero ang ano pala nito is gagawa sila ng paraan para sila ay mamatay. So, Okay. yung iba kasi pinapakita to as an accident. There are many, many ways and as of now, suicide is still being underreported. Kaya medyo mahirap maghanap ng updated na data as of 2025. Ayun. So maganda po na ipinunto sa atin ni Dr. De La Cruz kung bakit po underreported yung mga cases. At isa po sa dahilan ay minsan mag-isa na lang po si patient at hindi po nare-report kasi minsan hindi daw po siya nahahanap. And also, assisted suicide kung saan palalabasin naman na kumbaga aksidente siya, no? Or something to that effect na hindi po siya ma-report as suicide. So, yun po yung mga dahilan kung bakit hindi natin malaman-laman yung eksaktong numbers, ano? So, very challenging po sa atin. Steph, meron ka tanong kay Doc? Doc, kasi nabanggit niyo po na medyo mahirap nga po makakuha ng latest figures as of 2025. Pero at least po ba, meron po bang at least yung estimates po from the previous years, no? Or mga recent years po regarding po sa cases po ng suicide dito sa bansa?
Okay. So as of I think this is around 2020, there have been 3,117 reported cases as per the PNP and the PSA. So like I said, medyo mahirap kasi siya eh. Ang meron lang tayo is every year mahigit 700,000 na tao ang namamatay dahil sa suicide worldwide. So Mm-mm. 73% ng mga taong ito ay usually nangyayari sa mga low and middle income countries tulad ng Pilipinas. So Okay. it's a big factor din yung socioeconomic status, no? Mm-mm. The poorer you are, the more likely that you are going to go through this route, no? Mm-mm. So, sa atin, yun, ang reported deaths by suicide is nung 2020 as of now there is 4,892 individuals na namatay through suicide. Okay. So, ayun, yun lang talaga. As of now, nakikita natin ang trend ha. Maybe because we are more aware, pero, well, certain factors and maraming factors actually. So, dati, it's not as common before. Mm-mm. Pero, nung 2020, we saw a hike dito sa suicide deaths, no? Mm-mm. Ngayon, ulit siya, naglalay down ulit. Pero, Okay. it's still a very disturbing number kasi compared with pre-pandemic, Mm-hmm. it's not as a small amount as it used to. And like Okay. I said, maybe these deaths are more reported kasi syempre mas open na ang tao sa mental health ever since the Yes. pandemic arrived. Well, as time goes by, yun lang yung kinagandahan, no? Mas open tayo about mental health. So, yung suicide is na-highlight na unlike before na talagang ito ay tinatago, kinakahiya. And alam mo yun, if di ba sa atin dito sa Pilipinas, most of us are Catholics. If you Yes. die by suicide, di ba parang even on death, you're being shamed for that eh. Pero Yes. ngayon there's been a trend. The Catholic Church ina-allow na siya na kung halimbawa mamatay ka because of suicide, they allow you to be blessed na rin to be blessed na din. Mm-mm. So, well, the mental health area is moving forward. Unfortunately, death by suicide is still a very big common problem. So common to the fact na na siya, it's the third leading cause of death na very unfortunate. Mm, mm. Okay. Nabanggit niyo po kanina na, sa kasalukuyan bumababa naman po yung bilang kumpara po noong taong 2020, kung saan meron pong, pagtaas. So yung trend po ng figures masasabi po ba natin na bumababa po? Not really. Mataas pa din kasi mataas pa rin kasi yung suicide deaths natin, no? And Okay. there are individuals kasi na these are just the reported ones. Opo. And like we said, mahirap kasi talaga So, ang nakikita naming trend, medyo mataas pa din, tumataas pa rin siya, nagfa-fluctuate lang talaga. Mm, mm. Okay, so yun malinaw yun sa atin, Steph. Mm-mm. Mm. Okay, meron kang katanungan kay Doc? Mm. Ito naman po Doc kasi based on figures no from the Mm-mm. WHO regarding suicide, mga nasa I think 15 years old to 20 plus no na mga individual yung nagko-compose mainly po no ng cases ng suicide globally. Mm-mm. Pero dito po sa Pilipinas, same case rin po ba? Same scenario din po ba yung pwede Mm. nating masabi regarding dun sa age range ng mga tao nga po na at least nag-a-attempt po na mag-commit ng suicide? Mm-mm. Okay, so sa case naman natin, well, dito kasi sa Pilipinas tayo magbe-base ha. Mm. Ang data na nasubmit ng mga PNP and sa PSA is more on the young adults naman. It's 20 to 24 years old, around ganon. Yung starting out in life muna. So, sila yung may highest reported cases of death by suicide since 2012.
One-third ngayon ng suicide cases is mga edad 24 years old and pababa. So, medyo similar tayo sa trends natin sa worldwide, no? Mhm. Kasi it still focuses on the youth. Sa atin naman, young adults naman, ang very vulnerable and high chance na magkaroon ng suicide death. Opo. Mm. Doc Tiffany, may follow-up ka ba, Mm. Steph? Ayun, yung follow-up ko na lang siguro, Doc, how about our elderly po, yung mga senior citizens, meron po bang mga naitatala from that age group? Since alam naman po Okay. natin yung... Sa atin dito sa Pilipinas ha, ang highest recorded case of suicide is 84 years old. Mm. We have to be more vigilant sa kanila kasi sila yung medyo magagaling magtago nga ng ano. Like I said, magaling sila magtago yung mga suicide deaths natin, no. So, very vulnerable population kasi ang elderly. For one thing, syempre if there is a case of neglect, Mhm. parang ang hirap masabi baka akala mo neglekto yung pala suicide. Pero ayun, very vulnerable sila so there's also a high tendency for them to commit suicide. And there's also a lot of deaths caused by suicide in the elderly population. Just as mas marami lang talaga ang nare-report sa young ones. And yun, so far, one-third kasi napunta na agad sa mga taong below 24 years old. Mm. Mm. Opo. Kung ma-observe po natin, based po doon sa binigay niyo pong figures, Dr. Tiffany, it's either po one-third nga po 24 years old pababa, kung saan marami po ang nagsusuicide, or 84 years old. Ngayon, ang tanong po namin ni Steph, bakit po sa mga age na ito, bakit po sila yung vulnerable? Okay. With regards din sa mga 24 years old, we have to understand sa lifestyle natin, no, sa usual pathway natin of life. Yung 20 to 24 years old is the transition period eh. Kasi ito yung college ka na Mhm. mapupunta ka sa workforce. Opo. Or ito yung time na, alam mo yun, you're very idealistic and things just doesn't work out. Mm. So there is that disappointment. But mainly, it is the transition period. So Okay. kaya na-highlight yung youth na time, yung medyo young adults and below. With regards to teenagers, yes, they're also very vulnerable because this is the time na, like I said, transition din kasi yan eh. Mm. It's the transition from being a kid to an adult. Okay. So, yung mga changes in your body, yung mga emotions natin, there is difficulty regulating emotions. Okay. You are expected with a lot of things. Pero at the same time, you're still too innocent or too young to understand certain concepts eh. So, medyo nagkakaroon ng problems doon. Ayun. Most especially is the mood regulation, no? So, sometimes pag may naging problema, marami rin naman kasi mga problema ang mga bata. Marami rin silang mga problems and concerns na siguro as an adult, hindi rin natin naiintindihan. Pero with this, they do find themselves isolated, no? Tapos there's yung reports nga of bullying pa. Opo. Yung mga reports of bullying, naririnig lang natin kasi is if may namatay na or whatever. Yes. Pero it happens kasi eh. It's been there for a very long time. Nung panahunan pa siguro ng mga magulang ko, nandyan na yung bullying eh. Definitely it's still there, especially among the adolescents. Kaya very vulnerable sila. As with regards with the elderlies, Yes. yun, syempre, it's a transition eh. You're reaching the end of your life. So you tend to look back sa way of living mo. So pag yung mga ganito, they are also vulnerable kasi sa mga mental illnesses, especially depression. Very common in depression and underreported kasi ang depression among the elderlies. And basta merong mental illness na involved, it tends to attract the suicidal thoughts. So, maaring because of they were depressed or they have problems transitioning rin kasi dati working adults sila eh.
that they are the breadwinners, they are the ones who is very strong. Tapos biglang pagdating ng elderly, kaya sila na yung sila na yung kailangan alagaan. Sila Opo. na yung walang choice kundi umasa sa ibang tao, which is Mm. very heartbreaking if you've been working all of your life. Ikaw yung nagbuhat sa sa pamilya mo or sa mga other kamag-anak mo. Tapos biglang transition na ganun, no? So, pag yung mga ganun, they do have their regrets, they do have, they do start questioning their worth, they do start questioning if they have any future, which is alam naman natin, they're about to, they are about to expire eh. So, yung iba, ang ginagawa nila is they take matters to their own hands. Mm. It's a very unfortunate thing. Eh. Minsan, alam mo yun, rather than, sometimes they perceive themselves as a burden to their family. Mm. So, there's that very high chance na instead of giving their family's problems, they take matters into their own hands and end their lives. So, Mm. it's a very unfortunate thing na na scenario, but this is the reality kasi eh. Opo. Ayun. Nakakalungkot nga po yun. Kasi yun nga, kapag ka nasanay yung isang individual na siya lang yung kumbaga nagbibigay, or usually yun nga mga breadwinners sila, and then eventually sa old age nila parang sila yung parang helpless, yung feeling ng pagiging helpless, or yung dumedepende ka sa ibang tao. Napaka-challenging nun, no? Kahit nga tayo kapag ka in our prime days, no, parang dati hindi mo naman kinakaya mo naman mag-isa, pero biglang magkasakit ka, tapos kakailanganin mo yung ibang tao. Kahit yun nga lang ng na yun, kumbaga situation na yun, medyo challenging yun eh, no? Mm. Lalo na kung hindi ka sanay na yun nga, ito na tayo sa paghingi ng tulong, which is in-encourage nga natin, no? Walang masama sa paghingi ng tulong. Ayun. Steph? Ang nabanggit nyo kanina, Doc, na marahil, no, isa sa mga factors behind, no, sa pag-commit nga ng isang individual na i-take yung sarili niyang buhay, yung socio-economic status nitong individual na ito. Sa obserbasyon po, no, ng NCMH, mas mataas po ba o mas mababa yung cases sa urban o sa rural areas, given nga po yung nabanggit nyo kanina? Well, with regards sa urban setting and the rural setting, mas mataas pa rin talaga syempre with the urban setting, no? Maybe because mas mataas ang population level sa urban setting kesa sa rural setting. So, pag i-compare natin talaga, mas onti lalabas sa kanila kesa sa, it's more on mas more on the number of population, malamang mas marami dito kesa doon. Kasi konti lang sila and marami dito. Mm. Mm-mm. Opo. Okay. Ito naman po, Dr. Tiffany, ano-ano po yung mga factors na nakakaapekto sa suicide cases? Although sinabi nyo na po yung socio-economic, pero meron pa po tayong mga hindi nababanggit na factors na nakaka-affect dito po sa suicide cases ng bansa. Okay, so with regards to factors, actually multifactorial yan. Mm-mm. So hindi yung, di ba may mga nababalitaan tayo, nakukwento, dahil sa ganito namatay siya. Or Mm-mm. dahil sa ganito nag-suicide si Kwan. Mm-mm. Yung mga ganon. It's a multifactorial thing. So first is, obviously, it's the individual, ikaw mismo, no? Mm-mm. If you have previous suicide attempt, you are, there's that higher tendency talaga. Kasi, a previous suicide attempt is the single most important risk factor sa mga suicide deaths. If you've already experienced it before, malakas ang loob mong gawin ulit ito. So, if you have exposure to suicidal behavior of other people, if you know someone or a loved one na nag-suicide, there's that high tendency na, okay, mataas yung risk ko. People with substance abuse, definitely. If you have a mental health disorder, any kind of mental health disorder, kasi ang uso lang is dapat may depression or something. Yun lang kasi yung na-highlight eh. Opo. Pero there are a lot of mental health disorders, no? And they are very vulnerable to have a suicide attempt.
If you have a prior history of adverse childhood experiences, that may also contribute to you as an individual. So, pag yung mga childhood adverse effects, ito yung mga hindi inaasaan or hindi mga magagandang pangyayari ng kabataan. Ano example niyan? Okay, so, abuse, syempre abuse, all kinds yan, whether it's emotional, physical, or sexual abuse, that can also lead to that risk factor. If you have personal losses and other events, so for example, if you lost a job, or sabihin na natanggal ka sa trabaho, no? Sa mga estudyante natin, this is very disturbing kasi sa atin, siguro hindi natin naiintindihan, pero academic failure is also one of the risk factors. You have been trained all your life, syempre kapag bata ka, nag-aral ka maigi, kung yung kalibukasan, yung mga ganun na usual Yes. inaano natin sa mga diba, sa mga Bata. kabataan, whether it's healthy or not. So for them, they build this scenario in their mind na dapat okay sila academically. If they fail, they are a failure in life. Ganun agad ang nila, ang thinking. And syempre, musmus tong mga ito. Opo. So, pag nagkaroon ng problem academically, they feel like the world isn't worth living anymore and they are worthless. So, ando na naman yung tendency natin to seek for suicide. So, ayun na naman another risk factor. Chronic pain and chronic illnesses, that also attracts a lot of suicidal thoughts and ideas. So, may tendency nga, like I said, yung kwento ko kanina, if malalaman nila na meron silang malubhang sakit, they take matters into their own hands and end up ending their life kasi ang isip nila siguro, mamamatay din naman sila. So, might as well have that sense of control over their life. If you've also experienced a very sudden catastrophic event, so ano example nito? Yung sa Yolanda na if you encountered yung mga kwento ng sa mga tao na survivors of Yolanda, makikita mo everything has been devastated, everything that you have worked for, yung kabuhayan mo, yung pamilya mo, yung community mo na minahal-mahal. Not only dun sa syempre, any typhoon ito any typhoon, any disaster, makita mo nagka-crumbling into pieces. Syempre, sometimes you ask yourself, what is life about? Na lahat ng pinaghirapan mo in a swoop of a typhoon, ganun lang mawawala siya. So, there's that individual risk factors, no? Relationship actually can also cause some risk. So, if you have a history of a relationship, kunyari yung sa isang relationship, like I said, if you are exposed, there's a tendency na magkaroon ng If yung relationship mo is with terms mo na sa family, if there's someone na nagkaroon ng history sa family, you also have that risk factor as well. The history of trauma, abuse, and bullying, pwede kasi itong mangyari kahit matanda ka na eh. So, kanina is sa childhood. Ngayon, as an adult, if you have any history whatsoever, minsan yun na rin ang naiisip mo, mag-suicide na rin. If there is a loss of relationship, so, alam mo yung mga nasawi sa pag-ibig, niloko, yung mga ganoon. I'm sure lahat naman tayo dito nakaranas na ng heartbreak at one point of our lives, diba? And, babalikan natin, it was one of those devastating things that has happened to us. Yung iba, sobrang devastating that they cannot see the purpose of living their life forward without that special person, no? If you also have a violent relationship, minsan nag-iisip na rin talaga sila. They do have that risk factors then. And finally, yung nakita natin sa COVID, no? So, noong COVID pandemic, the social isolation. If you are socially isolated, you have no relationship. Kahit perception siya, kahit hindi siya totoo, perception that you feel isolated, then there's that tendency for you to think about suicide. So, that's the relationship na risk factors. Community naman. No? So, community natin, ang magiging challenges naman nito, kaya nagkakaroon tayo ng contribution sa risk, is unang-una, lack of access to healthcare. So, maraming tao
dito sa ano, since nasa Metro Manila tayo, kahit papaano, we have easy access, no? If nandito ka sa mga karatig bayan, kahit papaano you have access kasi may mga RHU or city health units na Yes. pwede nating lapitan, may mga health centers. Pero lumagpas ka lang, actually minsan karatig pa nga eh, lumagpas ka lang ng konti sa unang mga bayan, then the story becomes different. Iba na yung ano, if you are having these problems, chronic problems, illnesses, mental illnesses in the first place, tapos wala kang mental health expert na mapuntahan. Medyo nagiging risk factors yun eh. Kasi yun, unfortunately, that is the reality of the Philippines eh. Konti lang ang doktor. Maraming healthcare nurses, maraming nurses of course. Pero most of them are concentrated in the urban setting. So, syempre nandito kasi yung trabaho sa urban areas eh. Okay. So, yung mga rural setting, hindi sila masyadong nabibigyan pansin. And pag nawalan ng syempre yung iba sa atin isla-isla eh. Yes, Bago ka that's makapunta dun sa bago ka makapunta sa ospital, tawid dagat talaga ang mangyayari o kaya Totoo po mag-aakyat yun. ka ng aakyat ka ng mga bulubundukin para lang ma-reach yung healthcare. So by then yung time period na yon, maybe yung ibang tao talagang nagkakaroon na ng problems. Nagkakaroon na ng suicidal thoughts. If there is violence and war, yun, that's also one big thing. And also yung stigma and discrimination. Like I said, frowned upon kasi ang suicide eh. Yes. In any parts of the world, it is frowned upon. Hindi siya glorified. And it is a very concerning thing kapag nalaman natin. Pero syempre, we shouldn't stigmatize yung mga tao who have attempted. Because these are the people who actually needs help, no? So, ayun, yung mga stigma and discrimination na yan, those can also contribute lalo sa suicidal actions, no. So there's also the society natin, no. So merong cultural and environmental factors within the larger society which would contribute sa suicide risk. So number one siguro is unsafe media reporting about suicide. Siguro na lang ako anecdote ha. Whenever I ask a patient of mine, yung service users ko, meron? Saan nila nalaman yung paglalaslas, no? Tapos malalaman mo na it is from social media, from information being spread across the internet. Syempre, it's very disturbing, no? And Yes. suicide is a community problem. We all have our part. Hindi lang yan pang doktor, hindi lang yan pang mga nurses, hindi lang yan pang healthcare professionals, no? We as a person, as a Filipino citizen, have that power to prevent this. So, yung mga unsafe media outlets na nagre-report about suicide, syempre, dinidetalye pa paano. So, Yes. alam mo yun, yung mga tao na may thought about suicide, nag-iisip lang sila ng way of how to kill themselves, na may natututunan na okay, pwede ko kaya i-try yan. Syempre, naman yun, diba? Yun yung pwedeng mag-go through their head. Yes. Yung words na suicide, yung mga ganyan, hindi kasi yun yung nakaka-trigger eh. Pero yung suggestions na ganito yung ginawa ni ganyan. So, syempre, ang nun, yun yung makaka-trigger talaga. So, we have to be very careful on how we report suicide sa madlang people, no? So, yung stigma pa rin, syempre, associated with mental illnesses and suicide. Like I said, mental illness in itself is a high risk factor. As an individual, pwede ka maging prone to suicide eh. So, pag merong stigma, syempre, ayaw mo nang magkaroon ng stigma in the first place. Masama nga na nga pakiramdam mo. Magkakaroon ka pa ng stigma. This is another problem. So, these people are forced to deal with their own illnesses by themselves. And ang ending, ayun, napupunta into suicide. Yung easy access then to lethal means of suicide among people at risk. May ibang countries that they do have a lot of
precautions in terms of suicide. So, merong hindi na ako magbabanggit kung anong mall yon. Pero I've noticed one mall na laging medyo notorious siya for having reports of suicide cases eh. Nung syempre binisita ko as as a consumer naman. Nung binisita ko as a consumer, I've noticed na they've done some precautions na talaga nilagyan na nila ng barrier yung railings. So, Okay. pag titingin ka dun sa baba, makikita mo yung baba, makikita mo yung beautiful scenery of people passing by. Pero, hindi mo na kayang i-access na umakyat dun sa railing na yun. Or, use that as a means to end one's life. So, may ibang tao, yun yung ginagawa. May ibang establishment, yun yung ginagawa to prevent suicide cases from happening. Okay. Ayun, napakarami palang mga factors. Una sa individual pa lang, and then relationships, community, and the society as a whole. Medyo susugan ko lang yung sinabi ni Doc, no? Kasi parang familiar, although hindi ko alam kung same mall yung tinutukoy ni Doc Tiffany, no? Kasi nakita ko rin yung isa sa mga balita no, regarding Yes. dun sa isang mall nga na kumbaga nagkaroon nga ng easy access para gawin ng isang tao yung pagtapos sa kanyang buhay. And yun nga, hopefully nga no, nagkaroon na nga ng mga precautions nga after. Sana wala na talagang sumunod. And also, nabanggit ni Doc Tiffany yung pag-copy nga Yes. from media, no? Which is, parang napag-usapan na rin natin dito sa Warm Heart, yung suicide contagion o kaya yung copy suicide. Yes. Na, syempre, kapag yung isang sikat na tao, ginawa ito, parang nagkakaroon ng inclination na parang kopyahin, no? O kaya pagka naging detalyado, yun nga yung iniiwasan natin, no? Yes. Yung pagkakaroon ng too much detail kung paano ginawa, no? Na dapat mag-focus dun sa stories of hope, dun sa pag-include nung crisis hotlines, no? Yes. Kung saan pwedeng humingi ng tulong. Oo, kasi ang naalala ko dyan, yung DOH Administrative Order 2022-0004. Yes. Kasi yun yung guidelines na inilabas ng DOH para ma-properly report or portray yung suicide sa media. So, speaking of that, Doc, yung sunod namin tanong is paano po ba tinutugunan no itong kumbaga yung paglaganap ng suicide dito sa ating bansa? Ano pong klaseng information dissemination yung atin pong ginagawa, and also collaborations to other stakeholders para mapigilan yung pagdami ng cases? Okay. So, even the government is doing some things actually to prevent ang suicide. So, makikita mo, yung nasabi ko kanina, so, some establishments are actually being aggressive in preventing this, no? So, sa mga structurals, yung mga ganoon, yung mga iba, yung mga nagtitinda ng mga means, syempre, they do ask if you have those questions kasi medyo nababawasan eh. Pero sa atin din also is merong mga WHO live life approach. So this one gives us a view on the aspects of implementing evidence-based interventions Okay. for preventing suicide, highlighting the roles that collaborative efforts of multiple public and private organizations in creating suicide-safer communities. So, we have to acknowledge talaga na suicide prevention cannot be done by just one person or one agency's effort, no? It's a collaborative effort from you, from me, from everyone in the community. Tapos, syempre, there's also the government's approach, which is establishing the mental health law, yung Republic Act 11036, no. So sa section 21 to be specific. So mental health services shall also include mechanism for suicide intervention, prevention and response strategies with particular attention to the concerns of the youth. So nakita naman natin, no. 1/3, that's a big chunk of age group
na nagkakaroon ng that are dealing with these problems, no. So nagkaroon ng law, nagbatas na dapat meron tayong 24/7 crisis hotlines to provide Yes. assistance to individuals with mental health risk conditions, especially individuals at risk of suicide. So kailangan may mga hotlines, no? And existing hotlines shall be strengthened. So, even before this law comes along, meron na talaga kasi tayong suicide hotline. Yung tawag paglaom. So, ayun ang natin ngayon, ang gino-goals natin. Kung dati meron na, let's strengthen you, no? Tapos, currently, it's a very nice thing. Shout out po sa Quezon City, they have their own crisis hotline. Yung rin po sa may Calabarzon sa Tagaytay City, they have their own crisis hotline as well. Region 1, meron din po sila. At syempre, hindi rin natin malilimutan yung mga kapatid natin sa South. Sa BARM, sa Ministry of Health, they have also established a crisis hotline. So, ang natin is we make these things easily accessible. Lahat naman tayo halos, di ba? Sabi nga nila, Facebook nga, lahat ng Pilipino may Facebook, di ba? Yes. So, nagiging accessible yung So, lahat tayo may cellphone. Pwede tayong tumawag. We can call them anytime. If hindi kaya ng certain agency or LGU na tumawag, mag-operate ng gabi kasi because of the lack of manpower, the lack of budget, meron pa rin NCMH crisis hotline. It's 24/7. You can call anytime. Lalo na kung meron kayong pinagdaraanan, no? Yung rin po, there's also the DOH Administrative Order, I think it's number 2022-0004. This is the guidelines for ethical and responsible reporting and portrayal of suicide in the media, audiovisual, and films, which outlines guidelines for the ethical and responsible reporting and portrayal of suicide in the media. So maganda nga. Sige, fine. Pinag-uusapan natin ang suicide. Siyempre, there is the trigger warning because we know may mga taong naapektuhan because of suicide. Meron tayong mga tinatawag na suicide survivors. Yes. These are the people who lost a loved one because of suicide. So, pag yung may ibang tao talagang nababother about it, they are the vulnerable populations. Siguro, kwento ko na lang din. Last year, during suicide, mag-anniversary na kasi. Siyempre, suicide awareness month today, yung September na. Yes. September 10 in particular. So, kami sa National Center for Mental Health, we also have our own programs. Nag-livestream po kami. So, si YouTube is a very, sorry, shoutout ko na yung company. Very rigid din sila sa very strict sila with enforcing this one, yung sa DOH Administrative Order, no? And siguro pagkakamali lang din namin, we keep on talking about suicide, pero we forgot to put yung number ng hotline namin. So, even though the content is all about awareness and prevention, since the pick up ng mga YouTube bots yung word na suicide and hindi nakita yung help, yung call for help, yung mga numbers ng hotline, sinut down yung So, yung very live streaming. nakaka-appreciate din yung mga social media na if they're talking about suicide, may mga guidelines and you have to follow these guidelines no matter what. Kasi alam naman nila, pati yung mga social media na na companies, they know how powerful social media is. And they have that responsibility na dapat ipakalat yung natin, yung help, yung crisis numbers. Kasi help is always available, no? Yes. Meron din tayo sa civil service tsaka si DOLE, nagkaroon ng mental health in the workplace. Most of us, 1/3 of our adult lives are spent sa workplace, diba? Opo. We work for 8 hours, sometimes more. So yung civil service commission, yung
nagkaroon sila ng memorandum. So, Memorandum Circular Number 04 Series of 2020. Pati si DOLE, Department of Labor and Employment, Department Order Number 208 Series of 2020. So, they both provided guidelines for implementing mental health in the workplace, policies, and programs, mandating employers to develop and implement such policies to promote employees' well-being and prevent discrimination. So sana dito sa ating Radyo Pilipinas meron din tayong mental health in the workplace, no? Kasi yun, ordinance. So yun. Oo nga It is an po ordinance, no? Yes. So, kailangan meron po tayo na gumagawa ng paraan. Kasi these little things that we do, these little things na mandate ng ng civil service at DOLE, although syempre sa atin na hindi naman problema, it feels like it's something na ano ba yan, bakit kailangan namin gawin yun. Pero it will really save a lot of resources sa mga companies natin if you just provide those services, no. And syempre, we also promote mental health education and well-being. Kasama rin yun kasama rin yun actually sa mga sa mga sections dun sa 11036, no. Recently, nagkaroon ng order din. Wait, siya, Republic Act rin. And nagkaroon din ng law na mental health should also be accessible to the basic education. So, sa school levels pa lang, dapat may mental health na. Okay? Syempre, there is also kami sa National Center for Mental Health, we do provide services and programs for suicide preventions, no. So there's preventions and wellness promotions like mental health in the workplace. Meron din kami yung kamustahan caravans in schools and communities. And syempre yung social media platform namin very very active in promoting ways to take care of yourself. Kasi bago naman, like I said, bago tayo mapunta sa suicidal thoughts, ang dami na nangyari. And sometimes yung little things, prevention pa rin is the number one most potent medicine. Prevention is the best cure. Ayun, very well said. Ayun. And speaking of that, yan yung mga nabanggit nyo, Doc Tiffany. Kasi, if I'm not mistaken, this week, merong event, no, ang NCMH regarding sa Suicide Prevention Awareness Month. Maaari niyo po ba sa amin ibahagi itong mga nakalinya niyo pong programa para lalo po natin mapalaganap ang information regarding suicide prevention? Okay. So, first of all, 'di ba, we do have the regular ones na we have the 24/7 crisis hotlines. If you are having suicidal thoughts, wag na po kayo wag kayong mag-hesitate. Help is available. Sometimes ayun yung pinakamahirap na i-overcome is yung humingi ng tulong. We also provide mental health seminars, and actually we do give trainings din on suicide interventions. So maaaring makakatulong ito sa inyo kung halimbawa you are very active, let's say agency, no? You are an agency and it's very active in promoting living and being well. May times kasi na hindi mo naman maiiwasan din. There are people talaga sa dami ng tao, maraming tao kasi naapektuhan ng suicide. So, maybe we can also you can also avail those services. So ang highlight naman natin is syempre yung aming program. Tawag namin na is Changing the Narratives. This is a dialogue on responsible reporting and portrayal of suicide in the media. So this is a hybrid event happening on September 10, 2025. From 9 a.m. to 12 p.m. So, maaari nyo pong i-follow yung aming NCMH Public Health Unit. Pwede nyo po siyang pwede po kayo manood para makita po ninyo ano po yung mga sasabihin ng ating mga
resource persons, no? Opo. So, meron din po kami diverse panels which includes experts from the Department of Health and the World Health Organizations, along with psychologists and mga content creators, media practitioners, and advocates. They'll share their life experiences and their expertise on how words can be used to save lives. So, well, unfortunately, yung yung ticket namin on-site is sold out na po eh. Pero syempre, yung mas masaya lang talaga pag on-site. Pero if you weren't able to get a ticket, andyan naman, may live streaming naman po kami. Pag kunyari, kayo, it's a Wednesday, kung meron kayong TV sa workplace ninyo, you can turn it on. Pwede niyong gawing background noise, pwede kayong makinig habang doing your job. Para lang din kung halimbawa may pinagdaraanan si coworker natin, may pinagdaraanan na hindi maganda, tapos marinig niya yung gano'n na, ay okay, yan. Tapos it can reach out to a lot of people, especially those who are suffering in silence. Ayun. Okay. So, napaka mabunga ng ating talakayan. Ang dami pong na-share sa atin ni Doc Tiffany. Last na lang, Doc, kung meron po kayong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service sa Warm Heart. Okay, so sa mga tagapakinig ng Warm Hearts, syempre sa staff rin as well. So sana po ay nakatulong yung interview na ito para makaabot sa nakakarami na merong mga programa at serbisyo na nilaan para sa suicide prevention. No? Sana rin ay mas maging bukas tayo na simulan nating pag-usapan ang suicide para mabawasan yung stigma. At itaas natin yung kamalayan natin tungkol sa suicide. It's always been a problem kasi nobody is talking about it. Uso ngayon yung it's a certain film it's a certain film sa isang streaming streaming program. We can fix it if we never face it. Yun na lang. Alam na siguro ng iba na nanonood nun kung ano yung tinutukoy kong kanta. So, lagi rin natin tatandaan na ang pagkakaroon ng malusog na kaisipan ay karapatan ng bawat isa. We all deserve to have a beautiful and good mental health, no? It is our fundamental rights. So maraming salamat po sa pakikinig and thank you for having me dito. Yes. Maraming salamat po, Dr. Tiffany, sa inyong pong oras at sa pagbabahagi po ng inyong mga kaalaman sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you. Yan po si Dr. Tiffany Kim de la Cruz, psychiatrist po ng National Center for Mental Health o NCMH at kanya pong ibinahagi sa atin ang kanilang mga hakbangin sa Suicide Prevention Month. Naku, wala na tayong oras pero meron lang tayong importanteng ibabahagi dito po sa ating Attitude of Gratitude. So, diretso na kami for the Attitude of Gratitude. Attitude of Gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude. Attitude of gratitude. of gratitude. Okay, nagbabalik po ang Warm Heart para po dito sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Nais lang po naming pasalamatan dito sa Warm Heart Production Team. Ang dati po naming naging guest, The Gentle Listener Mental Health Services, kung saan ang ating po naging kapanayam sa The Gentle Listener po ay nagbigay po ng certificate of discount sa Warm Heart Program para po sa ating mga tagapakinig na ito po ay first come first serve basis na gusto po itong i-avail. So pwede po namin itong ipamigay, itong certificate of discount. Pero isa lamang po ito. We are very grateful po sa The Gentle Listener for sharing this to us. Entitled po, kung sino man po unang mag-message sa amin,
Kahit doon po na lang sa page ng Warm Heart, para i-avail ito ay ibibigay po namin 15% discount para sa 5 sessions sa The Gentle Listener Mental Health Services. So, kung gusto nyo po itong i-avail, pwede nyo pong i-message ang Warm Heart official Facebook page. Ayan. At bibigay po namin ang redemption code doon po sa unang makakapagmensahe sa amin para po i-turn over namin itong certificate of discount. Ayan. Ayan. Siguro Okay. pwede natin sabihin kung saan ba tayo message. No? Yes, go Ayan. ahead, Steph, dahil ikaw ang ating social media manager. Ayan. So, meron tayong page no na Warm Heart. I-search na lang Warm Heart. Magkarugtong yung Warm Heart para mas madali nyo. At tapos may orange. Yung theme namin orange para Oo. makita nyo kagad. Ayan. Yes. So, message lang kayo at ito-check namin yan. Sabi nga ni Ka-Warm Heart Bea, first come, first serve. Opo, kasi isa lang po siya. So, pero the one individual na mag-message po sa amin na una ay sa kanya na po yun. Kasi set ito eh. Oo. So, yung code na 5 para dun sa 5 session ay ibibigay po namin. Ayun. Ayun. So, siguro dumiretso, mabilis ang na to ng PSAs. Ayan. Kasi alam naman natin, sabi nga natin kanina, na Suicide Prevention Awareness Month. Kaya itong mga nilinya namin na PSAs ay may kinalaman syempre sa Suicide Prevention Awareness Month. Unang-una na dyan, yung AmeriCares. Dahil iniimbitahan po kayo ng AmeriCares para sa isang free webinar on suicide prevention bilang parte ng kanilang mental health and psychosocial support program. Bukas na yan, September 8, 2025, kung saan ang resource person ay si Dr. Lynn Paino. Ayan, so mag-register lamang at mag-join sa americares.zoom.us/j/8128487645 Ayan, yan yung kanilang registration form, no, para sa mga gustong sumama sa free webinar na ito. Pangalawa, gusto natin i-anunsyo kasi nabanggit na kanina ni Doc Tiffany yung Changing the Narrative. Ayan, yun nga, tulad ng sabi niya kanina, sold out na yung On-site. On-site ito. Kaya punta na lamang kayo sa kanilang FB page, yung NCMH Public Unit. Ayan, nandun yung magiging Facebook Live sa Wednesday iyan. Ayan. Wednesday yung na yan. Event. Ayan. At from 9 a.m. to 11 hindi. Ano pala to? Yun yung sa PSA 3 pala natin yun. Ayan, medyo nausad pala ako. PSA 3. Ayan. Yung sa online registration. Kasi, meron pa palang isa sa Tuesday. Okay. Dalawa pala ang kanilang event. Oo, may isa pa pala sa Tuesday. Ayan. Breaking the Silence, Changing the Narrative on Suicide. Ayan. 9 a.m. to 11 a.m. Maging part ng movement na yan, pwede kayo mag-register sa bit.ly/Breaking the Silence 2025. Ayan. Marami pala nakalinyang event, no? DOH and NCMH. Ayan. So, yung pangatlo nga nating PSA is yun nga. Sold out na yung Changing the Narrative. Kaya naman, abang-abang na lang kayo doon sa FB Live. Kami rin, doon na rin kami mag-aabang. Yes. Ayun. Para mas matuto tayo, especially yung mga media practitioners like us, kung paano nga ba dapat tamang i-report, no, ang mga incidents related to suicide. Ito naman yung pang-apat nating PSA, no, dahil ang UP College of Education Counselor Education Area ay iniimbitahan tayong lahat para sa isang online Zoom talk on suicide prevention na pinamagatang Ika'y Mas Mahalaga sa Iyong Dinadala. Na gaganapin po yan sa September 13. Ayan, September 13, 2025 at
10 a.m. Ang speaker po dyan ay si Dr. Lorelai Arvin Luan, isa pong registered guidance counselor. At ang panghuli, may kinalaman sa mga naging guest natin. Kasi Okay. may collab po ang There Is Hope PH, Mental Health Matters, at si Miss ABC Real Pisal po. Wow! Ayan, meron silang Okay. na yun nga, in observance of Suicide Prevention Awareness Month, ay magkakaroon ng free webinar to all na pinamagatang Starting the Conversation with the Safe Space sa darating naman na yan na September 21, 2024. Ayan, 5:30 p.m. via Zoom conference, at syempre si Miss ABC ang resource person dyan sa webinar na yan. At para maka-access sa registration link, sumali na sa mga anak ng psikolohistang ina, Mother ABC. Ayan, follow for more free webinars. Kung di pa tayo nagkakaroon, meron siyang broadcast channel sa Messenger. Yes. Nakakasama din tayo dyan. Ayan. So, follow nyo lang yung page ni Miss ABC para for more details nga Yes. dito sa mga sa webinar na ito at sa mga susunod pang webinars. So, yun lamang ang ating PSAs for today. Okay, ayan. Naku, wala na tayong oras sa talagang napaka-productive ng ating mga PSAs and discussion for the episode of Warm Heart ngayong araw. At nais po nating pasalamatan ang ating mga nakasama sa produksyon. Syempre, kay Sir Leo Magpayo. At sa technical side naman, sa ating Warka, si Justin Osias at kay Ma'am Susan Aison. And of course also sa gentle listener na nagbigay po ng certificate of discount para po sa unang makaka-avail. Syempre mention na rin natin ang ating dating naging guest, si Ma'am Samantha Satayra pa ng registered psychologist po at registered psychometrician. Isa rin po siyang certified life coach at lead psychologist ng The Gentle Listener Psychological Service. So sila po yung nagbigay nitong tulong na rin po sa ating mga tagapakinig na gusto pong mag-avail nitong sessions na may discount. Ayun. So maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Palatuntunang Warm Heart. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart! Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan na